May mga sikreto ng pamilya na parang mga ugat ng puno na malalim na nakabaon sa lupa, naghihintay lamang ng isang bagyo upang lumitaw. Ang asawa niya ay nagbitaw ng mapait na salita tungkol sa isang lihim na pag-ibig. Ang kanilang anak na lalaki ay umiiyak tungkol sa isang bagay na napakapangit upang maging totoo. Ang bahay ay nanatiling tahimik na pinangyarihan, kung saan ang bawat sulok ay tila nagtatago ng sagot. Kapag nasira ang isang pamilya, nasaan ang katotohanan? Sa salaysay ba ng galit o sa takot ng saksi? O ito ba ay isang katotohanan na parang bangungot sa lupa na walang salita ang nangahas na isalaysay? Sa labas ng lungsod ng Antipolo, Rizal, kung saan ang mga sementadong kalsada ay nagbibigay daan pa rin sa mga daanan patungo sa masusukal na mga hardin ng prutas, ang mansyon ng pamilya ni Mang Rodrigo Digoy Santos ay nakatayo bilang simbolo ng tagumpay. Hindi ito ang uri ng magarbo at mapagmataas na kayamanan, kundi ang matatag na kayamanan mula sa lupain ng isang negosyong binuo mula sa wala. Para sa mga nasa labas, ito ay isang huwarang pangarap. Ang asawa ay may-ari ng isang negosyo ng materyales sa konstruksyon. Ang asawa ay namamahala ng tindahan at ang nag-iisang anak na lalaki ay nasa huling taon ng high school. Isang pamilyang tila kumpleto at sapat, ngunit sa likod ng malaking wrought iron gate, hindi ito isang tahanan. Ito ay isang teatro, kung saan 3 aktor ang napilitang magtanghal ng isang masayang drama sa tuwing may manonood, at kapag bumaba ang kurtina, bumabalik sila sa tunay nilang trahedya. Ang pangunahing tauhan ng trahedya na ito ay si Mang Digoy Santos. 10 taon na ang nakalipas, siya ang ipinagmamalaki ng buong angkan. Ngunit sa nakaraang ilang taon, pagkatapos ng serye ng pagkalugi sa negosyo, ang pagmamalaki ay naging isang napakalaking pasanin. Hindi niya matanggap na hindi na siya ang haligi ng tahanan, na hindi na siya ang nagdadala ng pera sa pamilya. Sa halip na harapin ang katotohanan, pinili niya ang pagtakas sa alak at pagsusugal. Ang pagmamataas ng isang lalaking nabigo ay naging isang mapagmataas at diktador na ugali na ginawang imbakan ng kanyang asawa at anak ng lahat ng kanyang pagkabigo at galit sa buhay. At ang kanyang asawa, ang dapat magdusa sa madilim na bahagi ng kanyang asawa, si Aling Lorna Santos. Siya ay isang tipikal na babaeng probinsyana na masipag at may halos walang limitasyong pagtitiis. Nang bumagsak ang kanyang asawa, hindi siya nagreklamo ng kahit isang salita. Tahimik na kinuha ang responsibilidad sa tindahan at ginawa itong mula sa isang negosyong nasa bingit ng pagkalugi tungo sa isang matatag na pinagmumulan ng kita para sa buong pamilya. Ngunit ang kanyang kakayahan, sa mata ng kanyang asawa, ay isang insulto. Kung gaano siya naging matagumpay, lalo niyang naramdaman na wala siyang silbi at pinarusahan niya ito dahil doon. Sa pamamagitan ng panlalait, sa pamamagitan ng mga sampal pagkatapos ng bawat pagkalasing, pinili ni Aling Lorna ang katahimikan. Nagtiis siya. Naniniwala siya na ang kanyang katahimikan ay makapagpapanatili ng bubong para sa kanyang anak, makapagpapanatili ng fasad ng pamilya na kanyang pinagsikapan. Hindi niya alam na ang katahimikang iyon ang nagpapalaki sa demonyo sa loob ng bahay. Ang hindi sinasadyang manonood ng dramang ito ay si Carlos Santos, ang 18 gulang nilang anak. Lumaki siya sa malupit na kaibahan sa pagitan ng kasaganaan sa labas at ng masakit na katotohanan sa loob. Sa araw, siya ay anak ng isang may kayang pamilya. Sa gabi, siya ay saksi ng mga pambubugbog, ang kailangang magtakip ng kumot upang hindi marinig ang iyak ng kanyang ina at ang mura ng kanyang ama. Kinamumuhian niya ang kanyang ama, ngunit hindi niya rin lubos na maunawaan ang kanyang ina. Sa mata ng isang lumalaking bata, ang pagtitiis ng kanyang ina ay isang kahinaan na mahirap intindihin. Siya ay naging tahimik, matatalimang salita, naghahanap ng pagkilala mula sa mga kaibigan sa labas sa pamamagitan ng pera na ninakaw mula sa kanyang ina. Ang relasyon ng mag-ina, na siyang huling tali ng pamilya, ay nagsimula na ring
masira. At pagkatapos, isang gabi ng tag-ulan sa huling bahagi ng Nobyembre, ang perpektong maskara ay gumuho. Nagsimula ang lahat sa isang pagtatalo. Natuklasan ni Aling Lorna na nawawala ang isa pang malaking halaga ng pera sa safety deposit box. Alam niyang si Carlo lamang ang may gawa. Ang matagal nang naiipon na galit ay sumabog. Sinigawan niya ang kanyang anak sa pinakamapait na salita. Si Mang Digoy, na kalalabas lang mula sa inuman, ay biglang sumugod upang ipagtanggol ang kanyang anak, pangunahin upang labanan ang kanyang asawa. Ang tatlong way na pagtatalo ay ginawang digmaan ang bahay. Ingay ng sigawan, ingay ng mga gamit na nabasag, at sa huli ay isang biglaan, nakakatakot na katahimikan. Kinabukasan, wala si Aling Lorna sa bahay. Malamig ang kanyang kama. Naroon pa rin ang motorsiklo na madalas niyang gamitin papuntang trabaho, ngunit hindi siya makontak sa telepono. Naglaho siya na parang hangin sa bahay sa loob lamang ng isang gabi. Ang biglaan at misteryosong pagkawala ni Aling Lorna Santos, ang opisyal na nagtapos sa drama ng pamilya at nagbukas ng isang nakakatakot na kaso. Ang pagkawala ng isang babae sa isang kilalang pamilya sa lugar ay hindi maaaring maliitin. Sa simula ay nakala ng mga kamag-anak at kapitbahay na nagalit lamang si Aling Lorna sa kanyang asawa at anak, kaya umuwi siya sa bahay ng kanyang ina sa kalapit na bayan ng Tanay ng ilang araw upang magpalamig. Ito ay isang tipikal na reaksyon ng mga babaeng probinsyana pagkatapos ng bawat bagyo ng pamilya. Ngunit nang lumipas ang isang araw at pagkatapos ay 2 araw, hindi pa rin siya makontak at kinumpirma ng kanyang pamilya na hindi siya umuwi. Isang hindi nakikitang kaba ang nagsimulang kumalat. Ang pamilya ng ina ni Aling Lorna ang unang nag-ulat ng insidente sa istasyon ng pulisya. Isang paunang investigasyon ang isinagawa. At sa panahong iyon, ang larawan ng trahedya ng pamilya ay nagsimulang magpakita ng mga nakakagulat na magkasalungat na kulay sa pamamagitan ng pahayag ng 2 nag-iisang lalaki na natitira sa bahay, ang asawa at ang anak na lalaki. Nang makaharap ng mga investigador si Mang Digoy Santos, siya ay nagpakita ng hindi pakikipagtulungan. Nakaupo siya nang nakapamaywang sa mamahaling sofa. Ang amoy ng alak mula kagabi ay nananatili pa rin. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalala ng isang asawang nawawala ang asawa. Siya ay ngumiti ng mapangutya. Nawawala. Ang asawa ko, kasama ang pera, ay sumama sa ibang lalaki. Naiintindihan niyo ba? Ginawa niya akong walang silbi. Naghanap siya ng ibang mas mayaman, mas magaling. Anong silbi ng paghahanap sa ganitong uri ng babae? Masaya pa nga ako dahil wala na akong utang dito. Ang pahayag ni Digoy ay puno ng galit at kapaitan. Ikinuwento niya na nagbago ang ugali ng kanyang asawa kamakailan, nagbihis ng maganda at may mga malalabong relasyon. Ikinumpirma niya na sa gabi ng pagkawala ni Aling Lorna, nahuli niya ang kanyang asawa na nagte-text ng mapanuksong mensahe sa ibang lalaki. Nagkaroon ng malaking pagtatalo at pagkatapos ay niligpit niya ang ilang gamit at isang malaking halaga ng pera at umalis agad sa gabing iyon. Ayon kay Digoy, ito ay isang kaso ng pag-iwan sa bahay para sa isang mangingibig, isang kahihiyan para sa kanya at hindi isang kaso ng pagkawala. Ang kanyang pahayag, bagamat puno ng masamang hangarin, ay may tiyak na lohika na akma sa larawan ng isang nasirang kasal. Ngunit nang makaharap ng mga investigador si Carlo Santos, narinig nila ang isang ganap na naiibang kwento, isang bersyon ng katotohanan na puno ng nakakatakot at kakatuwang kulay. Ang 18 taong gulang na binata ay nakaupo ng nanginginig sa sulok ng silid. Ang kanyang isip ay lubhang nababagabag. Ang kanyang mga mata ay namamaga at walang buhay. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng walang kontrol. Hindi niya kayang ikwento ang isang malinaw na kwento. Paulit-ulit lamang niyang sinabi ang mga putol-putol na salita na puno ng takot. Ang nanay ko ay hindi umalis. Tito, iligtas niyo ang nanay ko. Ang sawa.
Ang sawa sa likod ng hardin. Kinain niya ang nanay ko. Agad na binaliwala ang pahayag ni Carlo. Inakala ng mga investigador na labis siyang nabigla sa pagkawala ng kanyang ina, kasama ang umiiral ng tensyonadong relasyon, kaya siya ay nagkaroon ng guni-guni o sadyang nagsasabi ng kalokohan upang sisihin ang kanyang ama na kinamumuhian niya. Ang pahayag tungkol sa sawa na kumakain ng tao ay parang isang detalye sa isang murang horror movie, ganap na hindi ka pani-paniwala sa isang investigasyon ng krimen. Kaya sa simula pa lamang, ang kaso ay itinulak patungo sa isang sibil na usapin, isang kaso ng kaguluhan sa pamilya. Nahaharap ang mga awtoridad sa dalawang daloy ng impormasyon. Sa isang banda ay ang tila makatuwirang pahayag ng asawa tungkol sa pagtataksil ng asawa. Sa kabilang banda ay ang pahayag na pinaghihinalaang ilusyon ng anak na lalaki na may problema sa pag-iisip. Ang lahat ng atensyon ay ibinuhos sa pagpapatunay ng mga relasyon ni Aling Lorna. Sinusubukang hanapin ang ikatlong partido na binanggit ni Mang Digoy. Ang teorya ng isang krimen ay halos naalis. Wala ni isa sa mga panahong iyon ang nakapansin sa nakamamatay na kontradiksyon sa mga pahayag na iyon. Kung umalis si Aling Lorna kasama ang kanyang mangingibig, bakit kailangan pang maging ganoon kagulo ang anak na lalaki? At kung nag-i-imagine lang ang anak, gaano kahusto ang pagkawala ng ina sa kanyang guni-guni? Dalawang pahayag, dalawang bersyon ng katotohanan na parang dalawang paralel na linya na walang pinagkapareho. Ngunit sa isang kaso, walang aksidente. Ang mismong kawalang katwiran at pagkakasalungatan ang nagtago ng susi sa buong insidente na hindi pa lamang noon napapansin ng sinuman. Kasunod ng tanging posibleng direksyon ng investigasyon sa panahong iyon, ang mga investigador ay nagtuon ng kanilang buong lakas sa pagpapatunay ng pahayag ni Mang Digoy Santos. Ang kanyang akusasyon sa pagtataksil ng kanyang asawa, bagamat puno ng masamang hangarin, ay dapat pa ring suriin bilang isang mahalagang detalye. Sinimulan nilang suriin muli ang buhay ni Aling Lorna Santos, isang gawain na parang pagbabalat ng sibuyas, mas lumalalim, mas nakakaiyak, at mas maraming nakakagulat na bagay ang natutuklasan. Sa labas, si Aling Lorna ay isang babaeng maayos, mabait, na ang buhay ay umiikot lamang sa tindahan ng materyales, sa konstruksyon at sa pamilya. Ang kanyang mga social na relasyon ay medyo limitado, pangunahin sa mga kasosyo sa negosyo at mga kamag-anak. Walang sino man sa kanila ang nakarinig o nakakita ng anumang abnormal na pag-uugali sa kanya. Siya ay nanatiling masipag na asawa at ina sa mata ng lahat. Tila ang pahayag ni Digoy ay isang walang katuturang paninirang puri lamang ng isang lasing na asawa. Ngunit ang pagbabago sa investigasyon ay nagmula sa isang hindi inaasahang direksyon, teknolohiya. Sa pahintulot ng pamilya, partikular ang paggigiit ng pamilya ng ina at ang pagwawalang bahala ni Mang Digoy, isinagawa ng mga detective ang pagsusuri sa kasaysayan ng pananalapi at telekomunikasyon ng biktima. At mula sa mga tuyong numero at datos na iyon, isang lihim na mundo ng kapuspalad na babae ang unti-unting nabuksan. Ipinakita ng mga bank statement na bukod sa karaniwang transaksyon sa negosyo, ang account ni Aling Lorna ay nakatanggap ng malaking halaga hanggang 500,000 pesos mula sa isang hindi kilalang personal na account kamakailan. Higit pa rito, sa pamamagitan ng mga forensic method, natuklasan ng cybercrime team na hindi lang isang numero ng telepono ang ginagamit ni Aling Lorna. Mayroon siyang pangalawang SIM card, isang prepaid SIM na hindi nakarehistro sa kanyang pangalan at ang buong pribadong mundo niya ay nasa loob nito. Nang ma-recover ang mga mensahe sa lihim na SIM card, kinailangan ng buong pangkat ng investigasyon na matigilan. Ang paninirang puri ni Mang Digoy Santos sa kabila ng pagiging mapanukso ay ang katotohanan. Si Aling Lorna ay talagang may malalim na emosyonal na relasyon sa ibang lalaki. Siya ay si Mang Roberto Bert Reyes, isang construction entrepreneur sa Cebu na nakilala niya sa mga transaksyon sa materyales. Hindi lang sila magkasintahan, sila ay kaluluwa na natagpuan sa isa't isa ang simpatiya
at pagbabahagi na hindi maibigay ng kasalukuyan nilang kasal, ang kanilang mga mensahe ay puno ng pag-ibig, aliw at mga plano para sa isang magkasanib na hinaharap. Alam ni Mang Bert ang kalagayan ni Aling Lorna. Siya ang nagpayo sa kanya na maging matapang na umalis sa kanyang abusadong asawa. Ang 500,000 ay hindi pera para sa isang mangingibig kundi suporta mula kay Mang Bert upang matulungan ang mag-ina na makapagtayo ng bagong buhay. Nagplano sila ng detalyado. Susubukan ni Aling Lorna na paalisin ang kanyang anak. Pagkatapos ay mag-file ng diborsyo at magsimula muli sa Cebu. Ang katotohanan ito ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong pangkat ng investigasyon. Nagbago ito ng 180 degrees ang direksyon ng kaso. Ang pahayag ni Digoy ay hindi nagawa-gawa. Mayroon itong batayan at napakatibay pa nga. Ang teorya na si Aling Lorna ay kusang umalis ng bahay kasama ang kanyang mangingibig ay biglang naging mas makatuwiran kesa dati. Marahil sa gabi ng pagtatalo, nagpasya siyang umalis ng mas maaga sa inaasahan. Ang kanyang pagkawala ay hindi na misteryoso. Ito ay isang planadong pagtakas. Ang kaso, mula sa isang pinaghihinalaang kriminal na kaso, ay nasa panganib na isara bilang isang sibil na usapin. Si Mang Digoy, mula sa posisyon ng pangunahing suspek, ay biglang naging isang kaawa-awang biktima sa mata ng ilan. Isang lalaking nabigo na niloko ng kanyang asawa at iniwan para sa iba. Ang kanyang galit at kapaitan ay biglang naging maipaliwanag. Isang bagay lang ang hindi akma sa perpektong larawang ito, ang baliw na pahayag ng kanyang anak na si Carlos Santos. Ngunit sa pagitan ng isang serye ng lohikal na ebidensya at isang pahayag na sinasabing ilusyon, ang balanse ng hustisya ay lubhang kumiling sa isang panig. Ang mga investigador ngayon ay nagtuon sa paghahanap sa kinaroroonan ni Aling Lorna at Mang Bert, naniniwalang sa oras na matagpuan sila, ang kasong ito ng pagkawala ay opisyal na matatapos. Nang mabuksan ang kurtina ng lihim tungkol sa relasyon ni Aling Lorna, naniwala ang pangkat ng investigasyon na malapit na sila sa sagot. Ang gawain ngayon ay tila simple. Hanapin si Aling Lorna Santos at ang kanyang mangingibig, si Mang Bert Reyes. Agad na ipinadala ang isang task force sa Cebu upang kausapin ang lalaking ito. Lahat ay naniniwala na sa pagkatok pa lang sa bahay ni Mang Bert, matatagpuan na nila ang nawawalang babae, ngunit ang katotohanan ay mas malupit kaysa sa inaasahan nila. Nang makarating ang mga detective sa address ni Mang Bert, nakita nila siya sa estado ng kumpletong pagkagulat at pagkalito. Kinumpirma ni Mang Bert ang buong relasyon at ang plano na tulungan si Aling Lorna at ang kanyang anak. Ngunit kinumpirma rin niya na wala siyang alam tungkol sa pagkawala niya. Ayon sa plano, sa katapusan pa ng linggong ito opisyal na aalis si Aling Lorna sa Antipolo. Sa nakaraang 2 araw, nababahala na rin siya dahil hindi niya makontak si Aling Lorna. Lahat ng mensahe na ipinadala niya ay walang tugon. Pinatunayan ang pahayag ni Mang Bert ng hindi maikakailang alibis. Ipinakita ng data ng lokasyon ng telepono at security camera na sa buong panahon na nawawala si Aling Lorna, hindi siya umalis ng Cebu. Wala siyang kinalaman sa pagkawala na ito. Isang pag-asang kumislap na baka nagtago si Aling Lorna sa kung saan bago niya makaharap si Mang Bert. Ngunit ang pag-asang iyon ay mabilis ding nawala. Lahat ng iba pang direksyon ng paghahanap ay humantong sa walang anuman. Lahat ng mga motel, hotel sa probinsya at mga kalapit na lugar ay walang naitalang kaso na katulad ni Aling Lorna. Ang bank account niya, kasama ang 500,000 pesos ay walang transaksyon mula pa bago siya nawala. Para bang talagang naglaho siya sa mundong ito nang walang iniiwang anumang digital o pisikal na bakas. Ang kaso, na inakalang nalutas na, ay biglang bumagsak sa mas makapal na ulap. Ang teorya na kusang umalis si Aling Lorna ay gumuho. Kung hindi siya kasama ni Mang Bert, hindi ginagamit ang pera at hindi nakikipag-ugnayan sa sinuman, saan siya nagpunta? Ang karaniwang lohika sa puntong ito ay mayroon na lamang isang posibilidad.
Si Aling Lorna ay nasa panganib sa kanyang buhay. At nang mailagay ang posibilidad na ito sa mesa, ang lahat ng pagdududa ay muling bumalik sa pinagmulan. Ang mansyon na may hardin at ang dalawang lalaki sa loob nito. Muli ang atensyon ay ibinuhos kay Mang Digoy Santos. Siya ang may pinakamalaking motibo. Ang pagtuklas na nagtataksil ang kanyang asawa at malapit nang umalis kasama ang kanyang anak at isang malaking halaga ng pera ay ang huling dagok sa kanyang bulok na pagmamataas. Ito ay isang perpektong motibo ng pagpatay sa kriminal na sikolohiya. Ngunit kung si Digoy ang gumawa, ano ang ginawa niya sa bangkay? Isang mas komprehensibo at masusing paghahalughog ang isinagawa. Bawat pulgada ng malaking hardin ay hinukay. Ang mga scuba diver ay ipinadala upang suriin ang ilalim ng batis na dumadaloy sa tabi ng hardin. Hinalughog ng mga detektib ang bawat sulok ng bahay mula sa bodega, attic, hanggang sa mga pinakalihim na lugar. Ngunit ang resulta ay wala pa rin. Walang bakas ng pagkalat, walang bakas ng dugo, walang anumang abnormal. Kung si Mang Digoy nga ang salarin, nakagawa siya ng isang perpektong pinangyarihan ng krimen, isang krimen na walang bangkay. Ang kaso ay humantong sa isang bungo. Ang task force ay nahaharap sa isang problema na walang solusyon. Mayroon silang isang biktima na halos sigurado na patay. Isang pangunahing suspek na may sapat na motibo ngunit walang ebidensya at isang pinangyarihan ng krimen na napakalinis na walang katwiran. Ang katahimikan ay bumalot sa mga pulong. Lahat ng teorya ay tila nabaligtad na ng paulit-ulit hanggang sa maging gusot. Sa pinakamababang punto ng pagkabigo at pagod, isang batang investigador na direktang kumukuha ng paunang pahayag ni Carlos Santos ay biglang nagsalita sa isang pulong. Mga kasama, marahil ay napabayaan natin ang isang detalye, ang pahayag ng anak na lalaki. Ito ay walang katwiran, ngunit ito ang tanging detalye na hindi pa natin sinubukan ng seryoso. Ang pahayag na iyon ay parang isang bato na ibinato sa tahimik na lawa. Sa simula ay may ilang nagbaliwala, ngunit si Police Colonel Jose Joe de la Cruz, ang pinuno ng task force, ay biglang nanahimik ng matagal. Naalala niya ang matinding pagkabahala sa mga mata ng binata. Hindi iyon ang pagkabahala ng isang sinungaling. Minsan ang katotohanan ay nagtatago sa pinakawalang katuturang mga balat kayo. Ibinagsak niya ang kanyang kamay sa mesa at gumawa ng isang matapang na desisyon. Sige, bumalik sa pinangyarihan ng krimen. Sa pagkakataong ito, ang target natin ay ang kulungan ng sawa. Ang desisyon ni Colonel Joe de la Cruz na bumalik at siyasatin ang kulungan ng sawa ay una ng sinalubong ng pag-aalinlangan. Parang huling barahan na lang ito kapag wala ng ibang mapuntahan, batay sa isang pahayag na itinuring na ilusyon. Ngunit sa pagsisiyasat sa krimen, minsan ay kailangan mong alisin ang lahat ng posible. At ang matira, gaano man ito walang saysay, ay ang katotohanan. Isang malaking task force na pinatibay ng mga eksperto mula sa Binyan Zoo at mga kinatawan ng Public Prosecutor's Office ang tahimik na bumalik sa mansyon. Nang huminto ang espesyal na sasakyan sa harap ng gate, si Mang Digoy Santos, na nakaupo at umiinom ng kape sa beranda, ay bahagyang nagulat. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay halatang balisa nang makita ang mga awtoridad na dire-diretso patungo sa likod ng hardin kung saan matatagpuan ang metal na kulungan. Anong problema na naman, mga tito? Nasabi ko na ang lahat ng alam ko. Bulong niya. Sinubukan niyang maging kalmado, ngunit ang kanyang nanginginig na mga kamay ang nagbunyag ng lahat. Walang sumagot sa kanya. Lahat ng atensyon ay nakatuon sa malaking sawa sa loob. Ang higanteng reticulated python ay nakakulong pa rin at tamad sa labas. Wala itong pinagkaiba sa ibang mga alagang sawa. Ngunit ang matandang eksperto mula sa Binyan Zoo, pagkatapos ng masusing pagmamasid, ay biglang kumunot ang noo. May kakaiba. Bulong niya. Ang sawa na ito ay nagpapatawid, ngunit ang tiyan nito ay kakaibang umbok, hindi tulad ng hugis ng isang baboy o manok. Ang hugis na ito ay mahaba at matigas.
Ang sinabi ng eksperto ay parang stimulant na nagpabilis sa tibok ng puso ng lahat ng naroroon. Ang kutob ng isang bagay na kakilakilabot ay nagsimulang lumitaw. Wala nang ibang paraan, kailangan nilang suriin ang nasa loob. Isang mabilis na pulong ang nagpasya sa pinakamainam na solusyon. Gamitin ang mekanikal na pagpukaw upang maisuka ng hayop ang bagay sa loob ng tiyan nito upang mapanatili ang pagiging buo ng ebidensya. Sa ilalim ng mahigpit na pagsubaybay, binuksan ang pinto ng kulungan. Ang pinakamatapang na miyembro ng Special Action Force na armado ng protective gear at espesyal na laso ay pumasok. Ang pakikipaglaban sa higanteng ahas ay naganap sa nakakabaliw na katahimikan. Ang higanteng hayop ay malakas na pumulupot ngunit sa huli ay nahawakan ng mahigpit. Ang espasyo ay tila huminto. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa nakangangang bibig ng sawa. At pagkatapos, sa patuloy na pagtulak, isang eksena na malamang na magpapahirap sa mga nakasaksi sa buong buhay nila ang naganap. Mula sa lalamunan ng hayop, isang kakaibang bagay na malapot at may amoy ng pagkabulok ang dahan-dahang lumabas. Bumagsak ito sa sementong sahig. Sa sandaling iyon, ang buong pinangyarihan ay natahimik. Ilang sigaw ng takot ang napigilan sa lalamunan. Hindi iyon dapat bangkay ng hayop. Ito ang labi ng isang tao. Isang paa, isang kamay, at iba pang bahagi ng katawan na malupit na pinutol bago ihagis sa hayop upang kainin. Lahat ay natigilan. Ang katotohanan ay mas kakilakilabot pa kaysa sa pinakabaliw na kaya nilang isipin. Ang pahayag ng anak na lalaki, si Carlos Santos. Ang pahayag na itinuturing na ilusyon at kalokohan, sa huli ay ang hubad at masakit na katotohanan. Hindi siya nag-i-imagine. Nasaksihan niya ang isang eksena na walang sino mang anak sa mundo ang karapat-dapat masaksihan. Agad na bumaling ang lahat ng mata kay Mang Digoy Santos. Ang lalaki sa oras na yon ay hindi na makatayo. Ang kanyang mukha ay namumutla na parang patay. Ang kanyang mga mata ay dilat at walang buhay sa takot. Lumuhod siya. Ang buong katawan ay nanginginig na parang dahon sa hangin. Lahat ng pagmamatigas, lahat ng kasinungalingan, lahat ng maskara ay gumuho sa harap ng hindi maikakailang at kakilakilabot na ebidensya. Nang gabing iyon, isang task force ang nagsagawa ng buong pagsusuri sa bodega sa likuran, ang tanging lugar na sapat na lihim upang isagawa ang isang malupit na gawain. Ang ibabaw ng bodega ay tila malinis ngunit ang krimen ay hindi kailanman ganap na mabubura. Sa ilalim ng espesyal na ilaw at kemikal na luminol, isang sulok ng sementong sahig at ang dingding sa tapat ay biglang lumiwanag ng isang mala-espiritual na asul na kulay. Ito ay bakas ng dugo. Napakaraming dugo na sinubukan nilang hugasan ngunit nanatili pa ring na malalim sa bawat bitak. Patuloy sa paghahanap, natuklasan ng mga imbestigador ang isang electric saw na nakatago sa likod ng tumpok ng lumang karton. Ang katawan ng makina ay masusing nalinis ngunit nang masusing suriin ang mga siwang ng talim ng saw, naroon pa rin ang maliliit na madilim na bakas. Lahat ng sample ay agad na selyuhan. Hinumpirma ng resulta ng pagsusuri ng DNA na ang bakas ng dugo sa bodega at sa talim ng saw ay tugma sa DNA ng biktima, si Aling Lorna Santos. Ang krimen ay hindi lamang pagpatay. Ito ay lumampas pa. Umabot ito sa isang hangganan kung saan ang pagkatao ay ganap na nawala. Ang salarin ay hindi lamang nais na mamatay ang biktima. Nais din niyang mawala ang biktima mula sa lugar na ito sa paraan na hindi matatagpuan, ginawang pagkain ang kanyang asawa para sa isang malaking sawa. Ang kaso ay nalutas. Ngunit ang tagumpay ng hustisya sa pagkakataong ito ay may mapait at labis na masakit na lasa. Sa harap ng nakakagulat at hindi maikakailang ebidensya, ang depensa ni Mang Digoy Santos ay tuluyang gumuho. Sa interrogation room ng Bulacan Provincial Police, inamin niya ang lahat ng krimen sa paghikbi at panginginig ng isang taong nahaharap sa bangin. Ang katotohanan, bagamat inaasahan, ay nagpatamlay sa mga pinakabihasang investigador dahil sa kalupitan nito. Sa mapanganib na gabing iyon, pagkatapos ng pagtatalo sa kanyang anak,
Hindi sinasadyang nabasa ni Digoy ang mga mensahe sa lihim na telepono ng kanyang asawa. Ang pagtuklas na hindi lamang nagtataksil ang kanyang asawa kundi nagpaplano ring umalis kasama ang kanyang anak at isang malaking halaga ng pera ang naging huling patak. Ang panibugho, ang nasirang pagmamataas at ang galit ng isang bigo ay ginawang demonyo si Digoy. Sa gitna ng pagtatalo, pinatay niya ang kanyang asawa. At sa matinding pagkabahala upang itago ang krimen, isang baliw na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Gamitin ang sawa na ipinagmamalaki niya sa mga kapitbahay upang itago ang bangkay. Upang magawa iyon, isinagawa niya ang malupit na gawain ng pagpuputol ng bangkay ng kanyang asawa. Ang paglilitis kay Mang Digoy Santos ay isinagawa ng publiko at nakakuha ng malaking interes mula sa publiko. Nakatayo siya sa harap ng hukom bilang isang anino ng kanyang sarili, payat at walang kaluluwa. Hindi siya umamin ng anumang krimen, ni walang pagtatanggol. Yumuko lang siya at nakinig sa sakdal, nakinig sa bawat detalye ng kanyang krimen na muling isinalaysay ng malamig at matalim. Nang bigyan siya ng pagkakataong magsalita sa huli, itinaas ni Digoy ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay walang laman na naghahanap sa karamihan. Ngunit hindi niya nakita ang kanyang anak. Hindi dumating si Carlos Santos. Hindi niya kayang harapin ang eksena ng kanyang ama, ang pumatay sa kanyang ina, na nakaharap sa paghatol ng batas. Umiyak si Digoy. Ang kanyang mga luha ay huli na at walang kabuluhan. Humingi siya ng tawad, ngunit ang tawad ay hindi makapagpabalik ng patay o makapagpagaling ng sugat sa puso na idinulot niya sa kanyang nag-iisang anak. Ang tunog ng martilyo ng presiding judge ay matalim at maringal na nagtatakda ng katapusan sa isang buhay at isang trahedya ng pamilya. Para sa kanyang kalupitan na walang awa, si Mang Digoy Santos ay nakatanggap ng pinakamataas na parusa, kamatayan. Naipatupad ang hustisya. Nagbayad ang salarin, ngunit ang pagtatapos ng paglilitis ay hindi nangangahulugang tapos na ang kwento. Nagbukas lamang ito ng isa pang kabanata ng trahedya. Ang kabanata ng trahedya para sa mga naiwan. Ang pinakamalaking sakit ay kay Carlos Santos. Ang 18 taong gulang na batang lalaki ay nasaksihan ang pinakakakila-kilabot na katotohanan sa loob lamang ng isang gabi. Nawalan siya ng ina sa kamay ng kanyang ama at pagkatapos ay nawalan ng ama matapos ang hatol ng batas. Naging ulila siya sa pinakamalupit na paraan. Ang kanyang paunang pahayag, ang pahayag na itinuturing na ilusyon, ngayon ay naging isang bangungot, isang patunay kung ano ang pinagdaanan niya. Ang psikolohikal na sugat na kanyang dala ay hinding-hindi gagaling. Kailangan niyang mabuhay sa buong buhay niya na may tanong. Kung ninakaw niya ang pera ng kanyang ina sa araw na iyon, kung walang mapanganib na pagtatalo sa araw na iyon, mangyayari ba ang trahedya? Ito ay isang hatol ng konsensya na mas mabigat pa kaysa sa parusang kamatayan. Ang kaso ay natapos ngunit nag-iwan ito ng isang matinding babala sa lipunan. Ipinapakita nito na ang karahasan sa tahanan, pisikal man o emosyonal, ay hindi kailanman pribadong usapin ng isang pamilya. Ang katahimikan at pagtitiis ay maaaring magpabago ng isang tahanan sa isang ticking time bomb. At kapag sumabog ang bombang iyon, sisirain nito ang lahat. Ang hatol kay Mang Digoy Santos ay kaparusahan. Ngunit ang pinakamalaking aral ay para sa ating lahat. Magsalita bago huli ang lahat. Dahil ang hangganan sa pagitan ng isang tao at isang demonyo minsan ay kasing nipis lang ng isang galit.